Hey, Dax here of Pit Stop Pilipinas. Sa isang F1 race, ang madalas nating nakikita ay yung mga talented na mga drivers na naguunahan, naggigit-gitan sa loob ng racetrack para lang makatawid sila sa finish line. At yung mga pit crew sa kanilang kamangha-manghang trabaho na nakakagawa sila ng pit stop in under 3 seconds, di ba? Pero sa episode na to, alamin natin kung sino-sino yung mga elite na professionals na nagpapatakbo sa mga multi-million dollars na mga machinery na to. Para mas madali nating maintindihan, ikaka-categorize natin siya sa 4 na mga grupo. Yung nasa leadership na position, yung mga tao sa pit wall, yung sa garahe, at yung mga pit stop crew. Pero unang-una, kailangan nating tandaan na ang pinapayagang number of operational staff sa isang karera, sa isang race weekend ay 60 operational staff lang per team. Para namang maging fair to sa mga teams na wala masyadong budget na pangpasweldo at para hindi masyadong maging crowded yung loob ng pit lane. Sa leadership, kadalasan merong 3 positions yan. Unang-una, syempre, yung team principal. Yung team principal, siya yung talagang overall na leader ng isang team. Siya yung humaharap sa mga media kapag may mga press conferences. At nasa kanya ang overall na accountability at ang final say sa mga decisions para mapatakbo ng maayos at smooth yung kanyang Formula 1 team. Yung mga taong directly under sa kanya are sporting director or yung team manager tsaka yung technical director. Yung sporting director or yung team manager, siya yung nagpapatakbo ng operations at yung mga procedures para lang masigurado na nakasunod sila sa mga regulations. Sinisigurado niya na in compliance yung mga ginagawa nila sa loob ng garahe, pati na rin kung paano nila pinapatakbo yung isang race weekend. Siya rin yung overall na coordinator sa mga department heads like aerodynamic department, engine department, at car assembly. Yung technical director naman, as the name suggests, siya yung namamahala sa mga technical operations ng isang team. Siya yung may pinaka-authority pagdating sa car performance, sa mga trackside operations, kung ano yung mga strategy na kailangan nilang i-implement during a particular race weekend. Minsan, siya rin yung in charge sa mga decisions sa mga car upgrades, kung kailan nila ilalabas yung mga upgrades na yon within the F1 calendar. Yung sporting director tsaka yung technical director, kadalasang nagre-report sila sa team principal. Pero itong si technical director, under niya yung mga heads of race engineering, pati na rin yung mga tao sa factory. Alamin natin kung magkano yung sinesweldo ng nasa leadership ng Formula 1 team. Kapag isa kang team principal, ang average na salary na pwede mong i-expect is between $1 million hanggang $10 million bawat taon. Grabe, ang laki, di ba? So kapag ikaw naman ay isang sporting director ng isang Formula 1 team or yung pinaka-manager ng team, ang pwede mong i-expect na sweldo is between $250,000 hanggang $800,000 bawat taon. Sobrang laki pa rin siya kasi biruin mo parang around 15 million pesos yan hanggang 45 million pesos bawat taon. At kung ikaw naman ay isang technical director, ang pwede mong i-expect na sweldo is between $250,000 hanggang $600,000 bawat taon. So around 15 hanggang 35 million pesos based on current na exchange rate. So yung mga sweldo na to is nagva-vary siya kung gaano kayaman yung isang Formula 1 team. Teams like McLaren, Mercedes, Red Bull, and then Ferrari. So sa 3 position na to, you can expect na yung sweldo nila nasa upper tier ng salary range.